Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at yan ay pag-usapan natin, no? Itong isang video na kung saan tila nagwawala po o nagalit itong si Senator Marcoleta, mga babayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutout sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at palagi nating hinihiling, no? 1 view, 1 like po sana sa ating video. Ayan. Okay, so ito mga babayan, panoorin natin, no? Alam naman natin, ito si Senator Marcoleta ay tila laging high blood, mga babayan. Pero ito po, no, sa isang interview, mga babayan, no, ma-share ko lang din sa inyo, no, itong video na to kasi medyo mahaba to, no. Pero sa haba po nung interview na to, mga babayan, ilang beses po nating nakita, no, na tumaas yung kanyang boses at mapapansin natin, no, honestly, no, pasensya na po. Ito ang aking honest opinion lang dito kay Senator Marcoleta. No, masaktan na ho kayo, pero pasensya na ho kasi medyo may pagka-arrogante talaga minsan yung banatan nito ni Marcoleta, kaya maraming nagagalit diyan eh. No, so alamin natin, no, ano bang nangyari? Bakit tila nagagalit po itong si Marcoleta, no, sa isang interview po sa kanya. Okay, so ito po yan mga babayan at i-share ko na lang din po sa inyo. Alright, so tara, let's go. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country. Diba? May pagka-arrogante mga babayan eh. Kasi ang sinasabi niya dito mga babayan, no, na meron na kaagad silang findings, no? Sa kanya na mismo nang galing. Diba? Gusto lang niya sabihin sa taong bayan na mayroon na silang findings, no, dito sa ginagawa na to ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba? So parang sinasabi niya na yung ginagawa ni Senator Ping Lacson, mga babayan, wala nang kwenta. Kasi tapos na. May report na kami. May findings na kami. Oh, ulitin natin yung sinabi niya, mga kababayan, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Siya mismo, sa kanya mismo nang galing. No, yung salita na yon. It is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country. Meron na daw silang findings, mga babayan. Di ba? So parang gusto nilang sabihin dito, ano pa silbi ng Senate Blue Ribbon na yan? Meron na kaming findings. Ganon sila kagaling. Di ba mga babayan? Kaya kaya marami nagagalit sa kanila, no? Kasi ayaw nilang nasasapawan. No, tandaan natin, no? Si Senator Ping Lacson po ang pumalit sa kanya. Kaya gigil na gigil siguro yan no? Itong si Marcoleta at ayaw niyang nauunahan siya. No, ayaw niyang nasasapawan siguro siya. Kaya gumawa agad sila ng Senate Minority Report. Ngayon sasabihin nila, ano lang naman yan, report lang naman namin yan. No, ito, panoorin natin, ha? We started with the 2025 mandate budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report You remember Senator Ping promised Diba? Hindi daw sila gumagawa ng report. Hindi pa naman tapos no yung Blue Ribbon Committee do sa kanilang investigation. So may gusto talagang anuhin. No, may gusto talagang sabihin eto nga si Marcoleta rito. No, gusto niya parang honestly ito opinion ko lang to. No, parang gusto niyang pahiyain no si Ping Lacson. No, parang gusto niyang pahiyain si Ping Lacson. Parang gusto niya sabihin, ang bagal nyo, ako tapos na. Meron na akong report.
'Di ba? Kung di ba naman talaga may pagka-arrogante. that he will issue or submit a partial report before the December break. Hmm. At sinisisi ka ng mga tauhan, sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being grafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatango-tango lang. So when can the Filipino people await really? Oh, bakit ka naman sasagutin? 'Di ba? In the first place, malay ba natin kung nag-ano lang si Senator Ping Lacson? No, kumbaga, yung salitang ano lang mabagal yung tao ko eh. 'Di ba? May mga ganung biro minsan eh. 'Di ba? Ibig sabihin lang naman nun, hindi pa sila tapos doon sa report. Huwag niyong minamadali. Ang gusto kasi nila lahat, kita mo masyado sila nagmamadali, mga kababayan. Bakit kaya? No, bakit kaya? Una-una sa mga pinasa nila. No, diyan kaya pinasa nilang impeachment kaya Pangulong Bongbong Marcos, nagmamadali sila. Yung mga kakasuhan, nagmamadali rin sila. Gusto nila kasuhan na kagad. 'Di ba? Hindi naman po pwedeng makasuhan kagad kasi syempre kailangan matibay ang ebidensya. Ngayon nagmamadali sila, natapusin na, nagmamadali sila doon sa report. Bakit sila nagmamadali? Anong meron? The submission of the final report. Kasi ang mga tao, they're agitated. Ba't magpa-final report hindi pa naman tapos yung Blue Ribbon hearing? Ba't nagmamadali ba to si Marcoleta? No, dun sa report. Ano bang inaano niya? Anong pinupuntos niya? Bakit siya nagmamadali, mga babae? They're frustrated. Galit na galit ang mga tao. Ninakaw. Hindi lang ninakaw, nilimas ang gaba ng bayan. Nako, So ang nilimas. purpose namin dito, Bakit hindi mo sitahin yung panahon ng administrasyon Duterte? Di ba may corruption din nun sa DPWH? Umamin mismo si dating Pangulong Duterte. Bakit kaya hindi mo rin questionin yun? Senador ka na. Yan naman yung hamon natin sa kanya. Bakit hindi mo naman questionin yung panahon ng dating Pangulong Duterte? Yung corruption nung panahon nila. Bakit hindi mo kino-question? Diba? Yun yung tanong natin sa kanya. one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo ay partial report lang, di ba? Para Yun nga ang tanong bakit siya nagmamadali kahit partial report Bakit ba? Bakit nagmamadali kahit partial report? Bakit? Bakit nagmamadali si Marcoleta? Anong rason niya? May ano ba sila? May minamadali ba sila? No? Kaya ganyan, masyado silang naaatat na ilabas kahit partial report ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? tao. Ang tingnan natin dito, yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Pero hindi mo nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Pagtapos na nung Senate Blue Ribbon hearing, di ba? Masyado nagmamadali si Marcoleta, hindi natin alam kung bakit. Di ba? Doon sa report ng Blue Ribbon. Di ba? Bakit kaya sila nagmamadali? May hinahabol ba sila na deadline? Hindi pa naman tapos yung hearing ng Blue Ribbon. Di ba? Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang dalawang privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? May nari pala sa logic si Marcoleta. It belongs to the trash can kasi mga babayan, parang walang silbi pa. No, yung minority report na yon, mga kababayan. So, dito sa kanya na mismo nang galing. Yung minority report, ang nilalaman nun, yung tatlong hearing
no, ni Pampilo Lacson, ni Senator Lacson, mga babayan, at yung 3 hearing niya. So ini-insist niya pa rin na isama yung hearing niya. So yun pala yung gusto niya mangyari, mga babayan. 'Di ba? Yun pala yung gusto niya mangyari, ma-credit pati yung ginawa niyang investigation, pati yung ginawa niyang hearing. Yun lang naman pala. Gusto lang pala niya na ma-credit siya. Diba? Pero sinabi na nga na walang ganyan, no? Na walang minority report kahit noon. No, hindi pinapayagan yan. Wala yan. Kaya nasabi nila na it belongs to the trash can kasi wala naman talagang silbi pa yan as of now dahil hindi pa nga tapos yung investigation ng Senate Blue Ribbon Committee, mga babayan. Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan. Nako. Makakita man lang. Hindi ako doon sa kapakanan ng taong bayan. Kasi alam nyo kung bakit. No, yung laspag na yan, gasgas na no, yung salitang taong bayan. No? Kahit let's generalize, no? Kahit sabihin natin na ang sinasabi nila sa taong bayan, yung proyekto na yan sa taong bayan, yung ginagawa namin sa taong bayan, no? Pero deep inside, mga babayan, sa likod po na salitang taong bayan, no, may mga personal po yan. No, may mga personal na intensyon minsan yung mga ganyan tao. 'Di ba? Meron pang sariling interest minsan yung mga ganyang klaseng tao. Hindi natin pinipinpoint si Marcoleta, mga babayan, ang sinasabi natin generalize. No, minsan yung mga gumagamit ng salitang taong bayan, minsan yan pa yung mga merong pansariling interest. 'Di ba? Kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan niyo. Yun naman pala bakit galit na galit kayo? Hindi nyo pinipilit na i-adapt. Ayaw gamitin ni Senator Ping Lacson, ayaw niyang basahin. No? So be it. Diba? Tanggapin ninyo. No, huwag kayong magalit. Ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, nung sa huling Senator, hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, nag-arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya sumasagot, what will you feel? But, well, in the Hindi same ba ganun vein, din yung ginawa nila kay Gutesa? 'Di ba? Tinuturuan nga niya, ginaguide nga niya, mga babayan. Mas parang sabi nga nila, sabi ng mga nakapanood, actually kahit ako nakita ko 'di ba? Napanood natin yung video na yon. Sabi ng mga kababayan natin, tila mas kabisado pa raw ni Marcoleta yung nilalaman ng affidavit kaysa kay Orly Gutesa. Tapos ngayon sasabihin niya si Lacson mas sumasagot si Lacson para doon sa dalawa na iniharap na testigo. Oh. At saka hindi nyo ba nakita, mga babayan, para nag-establish sila ng link between dito po sa mag-asawang Discaya at saka kay Congressman Romualdez. 'Di ba? Yun nga yung ini-establish Yun nga yung iniimbestigahan noon ni Senator Ping Lacson. Ang problema lang kasi, mga babayan, masyado atang-atat etong si Marcoleta. Siguro dapat mas unahin niya. Total ganyan naman magaling pala siya. Bakit hindi niya madaliin kaya yung sinasabi niyang 2,000 na kuryente libre na po? Bakit kaya hindi yun ang madaliin niya?
Ba't kaya hindi yun yung unahin niya? Mga kababayan, no? Mahaba naman eh. Minsan walang hearing yung yung Senado eh. Bakit kaya hindi niya unahin no, na maipasa yung batas na yon? Na kapag 2,000 below ang iyong electric bill, no, o Meralco bill, mga kababayan, no, libre na daw po. Bakit kaya hindi yun ang unahin ni Marcoleta? Di ba? Baka sakali matuwa pa ako sa kanya. Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the rest. Nakita ninyo mga kababayan kung gaano kabastos. 'Di ba? Hindi pa tapos yung nagtatanong, sumasagot na siya. Ugali kaya talaga to ni Marcoleta, mga kababayan. Ganito kaya talaga ugali niya. Alam nyo, may tawag dito sa psychology. Hindi ko lang maalala yung correct term. No? Hindi ko lang maalala yung correct term. Pero ang gusto kasi nilang establish yung kanilang dominance. No? Yung kanilang kailangan dominant sila doon sa usapan. Gusto nila sila yung may tawag dyan parang sila yung outstanding no doon sa usapan na yun. Di ba? May ganong attitude minsan etong si Marcoleta or always nakikita natin yan sa mga hearing. 'Di ba? Kahit sa Kongreso ganyan na talaga si Marcoleta noon pa eh. 'Di ba? May ganong attitude talaga siya no. Yung mahilig siyang sumingit, 'di ba? Restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yun para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Diskaya? Alam mo, yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, doon mo na kukunan ng restitution. Sino magkukumpute? Pero hindi ba dapat talaga mas pabor ka na magsaoli ng pera itong mag-asawang Diskaya? Kasi ang problema kasi mga babayan is kinokontra niya yung restitution. No? What if ang sabihin sana ni Marcoleta para medyo mas magtiwala sa kanya yung tao is kailangan nyo mag-restitute pero kailangan sumabay tayo sa o sumunod tayo sa batas. 'Di ba? Pero kasi the more na hinaharang niya yung restitution, mga babayan, the more talaga na pag-iisipan siya na nag-aabogado siya sa mga Diskaya. 'Di ba? Simple as that, mga kababayan. Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Palusot na Kung lang. wala sa batas, bakit niya pinapalitan? Di ba, you are bending the law. Hindi si Diskaya pinagtatanggol ko doon. Nagkataon lang si Diskaya. You're bending the law. Parang si Marcoleta hindi nag-bend ng law sa kanyang ginawa. 'Di ba? Naalala ninyo yung ginawa? No? Doon sa paglalabas ng details, no, sa campaign, doon sa documents niya. No? Sinabi niya wala raw sa kanya, nag-donate. Tapos meron pala. Oh. So, ikaw din ba nagbe-bend ng law? Ano sa palagay ninyo mga kababayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan, right? So hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Sumbos TV. Peace. I'm out.